Siraulong Sikyo. Welcome to Sitio Pangil, ang channel na siyang maghahatid sa inyo ng isa na namang kwentong kababalaghang hango mula sa mga tunay na karanasan ng mga taong nagpapadala sa atin ng kanilang mga liham. Mga kwentong tiyak na magpapatindig sa inyong mga balahibo at magmumulat sa inyo sa kakaibang mundo. Pagsaluhan natin ngayon ang isang istoryang hango mula sa ipinadala sa atin ng ating letter sender ay itago na lang daw natin sa pangalang Ramil at ang engkwentro niya sa aswang. Paano nga kaya kung isang gabi ay bigla mo nalang maramdamang may kung anong nilalang na palaging umaali-aligid sa iyong bubungan? Magawa mo kaya ang ginawa ni Ramil sa kanyang nakasagupang kalaban? Kaya naman huwag na natin itong patagalin pa. Pakinggan na natin ang kanyang kwento. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Ramil. Hindi ko po totoong pangalan. Isang batang 90s na malapit na hong mag-50 anyos. Tubong Negros Occidental at dati pong nagtatrabaho bilang sikyo nung mga bata-bata pa ako. Sa pagkakatanda ko, itong karanasang ikikwento ko sa inyo ngayon ay nangyari nung mga panahong usong-uso pa ang Walkman, kung saan kami nakikinig ng music noon. Sa mga hindi nakakaalam kung ano yun, search nyo na lang sa Google para may idea kayo. Yun kasi ang libangan ko nung mga panahong mangyari sa akin. Ang isa sa pinaka-nakakatakot na karanasan ko sa buhay ko. Nang magtrabaho akong tagabantay sa isang construction site noon sa Talisay City. Bago ang lahat, gusto ko lang ipaalam na ng mga panahong mangyari ito ay bata pa ako at aminadong siraulo nung araw. Kaya baka medyo mainis kayo sa ikikwento kong pag-uugali tungkol sa sarili ko na naghatid sa akin para mapunta ako sa sitwasyong yon. Pero huwag niyo naman sana akong husgahan dahil nagbago naman na ho ako ngayon. Kaya bago pa kayo magalit sa akin, uunahan ko na kayo. Ito rin kasi yung mga panahon na masyado pa akong alcoholic. Kaya nga halos araw-araw din akong may hangover dahil kahit sa duty ko noon, umiinom ako ng alak. Beer pa nga ang pinakagusto kong tirahin noon at dun sa construction site na binabantayan ko, ay ako pa ang nagpapasimuno at nag-aaya palagi sa mga kasamaan ko na mag-inuman. Kahit na alam kong may trabaho sila, kinabukasan. Pinupuntahan ko pa sila noon sa barracks na para sa kanila para lang ayain silang mag-inom. Nakahiwalay kasi ako sa kanila kasi hindi naman ako construction worker kundi gwardiya. Bawal din kasi talaga noon ang makipaglapit ako sa mga kasamahan ko para daw maiwasan ang pagkakaroon ng sabwatan. Lalo na at napakaraming materyales ang ibinabagsak sa amin noon ng amo namin dahil nga gusto niya ay magandang maganda at matibay na matibay ang ipagagawa niya. Tapos tandang-tanda ko na sa tuwing malalasing ako noon, nagsisimula na akong magyabang. Alam niyo na, yung mga tipikal na yabang ng lasing, kung ano-ano ng mga pangit na salita ang lumalabas sa bibig ko
Tapos nagpapakita pa ako ng laki ng katawan na parang tinatakot ko yung mga kainuman ko. Kaya nga maraming nabubwisit sa akin noon. Marami na rin sa kanila ang nakaaway ko. Hanggang sa halos wala nang gustong makipag-inuman sa akin, kaya nasanay na lang ako na nag-iinom mag-isa habang nagbabantay ako at naka-standby sa sarili kong barracks noon. Hanggang isang gabi, malakas at malamig ang ihip ng hangin noon. Pero hubad baro ako at nakikinig ng music dun sa bago kong bili na Walkman. Nang maya-maya, bigla na lang akong nakaramdam ng kakaibang pag-iinit sa katawan ko. Pinagpapawisan ako ng tagaktak samantalang ang hangin-hangin naman dun sa tinatambayan ko. Nakikita ko pa nga yung mga puno ng nyog at mangganon sa paligid namin na halos yumuko na sa tuwing hahampas sa kanila ang hangin. Pero ako, banas na banas sa hindi ko malamang dahilan. Inalis ko tuloy ang headphones ko noon pagkatapos ay saka ako nagpalingon-lingon sa paligid. Talagang balisa ako lalo na nung nakarinig ako ng mga kakaibang huni sa di kalayuan. Parang mga pinaghalong huni ng uwak at kuliglig na mas malakas at matinis ang tunog. Parang galing dun sa puno ng nyug na nasa labas ng bakod ng site namin. Medyo nakakarindi. Kaya ibinalik ulit yung headphone sa tenga ko tapos hindi ko na pinansin yung nararamdaman ko. Hanggang sa magpasya na akong matulog. Pero kinabukasan pagkagising ko, halos hindi ako makabangon noon sa sobrang sakit ng likod ko. Naisip ko noong una baka pinasok lang ako ng lamig. Kasi hubad-baro nga ako kung matulog. Pero para talagang may sugat sa loob ng laman ko, kaya nagpunta ako sa barracks ng mga kasamahan ko sa trabaho para magtanong kung may panghaplas ba sila o kaya pain reliever na pwede kong inumin. Sinabi ko sa kanila ang nararamdaman ko, pero imbis na maawa ang mga yawa, pinagtawanan pa ako. Sabi ng isa, itago na lang din natin bilang paulo. Baka raw may diabetes na ako dahil sa kaiinom ko ng alak. Sa sobrang buwisit ko, lumabas na lang tuloy ako noon para bumili ng panghaplas at gamot. Wala ka ako mapapala sa mga kasamahan kong yun. Sigurado naman akong kahit na alam nilang totoo ang sinasabi ko, ay wala silang balak tulungan ako dahil mga galit nga sila sa akin noon. Ikalawang gabi, mga bandang 8:00 yun. Hindi na ako sa labas tumagay ng mag-isa para hindi ako lamigin kahit nahubad-baro nga ako. Nang maya-maya, bigla na lang akong nakarinig ng malakas na kalabugan sa bubungan ng barracks ko. Hindi ko naman pinansin yun kasi iniisip ko na baka mga pusa lang yun naghahabulan. Kaya lang, bigla na lang yung sinundan ng mahihinang ungol. Tapos ilang segundo pa ang nakalipas ay kasunod na rin noon yung tunog ng kuliglig na tulad ng narinig ko kagabi. Kaya lang sa pagkakataong ito, mas malakas na yun. Mas dinig na dinig ko kahit na may suot akong headphones. Nag-umpisa na naman ulit akong makaramdam ng init sa katawan ko. Unti-unti na namang nagbubutil-butil ang pawis ko sa buong katawan hanggang sa maya-maya pakiramdam ko, sinisilaban na ang katawan ko. Gusto ko nga sanang tumakbo nun palabas kaso medyo malayo pa ang barracks noon ng mga kasamahan ko dahil nasa magkabila kaming dulo ng site.
Dito kasi ako pinagtayo ng barak sa parteng pinagtatambakan ng mga materyales na ginagamit dun sa ipinagagawang apartment building nung amo namin. Tapos naisip ko rin nun, baka asarin lang ako ng mga gunggong eh. Mayabang nga ako nun, kaya ayokong nagmumukha akong duwag o kaya ikawawa sa mga mata nila. Tiniis ko ang pagtagatak ng pawis ko kahit na hindi na talaga ako mapakali at nakakaramdam na rin ako ng sobrang pagkauhaw. Naisang lagok ko na nga lang yung iniinom kong beer kanina na halos mapuno-puno pa yung bote. Pagkatapos nun, naramdaman ko na namang kumikirot ulit yung likod ko. Sobrang sakit. Halos mamilipit ako at gumulong sa sahig. Mabuti na lang talaga at dinagdagan ko na noon yung binili kong pain reliever. Kaya ininuman ko lang ulit yun bago ako natulog nung mga bandang 11:00 na ng gabi. Simula noon parang tuwing papatak na lang yata ang 8:00 ng gabi, ay ganun na ganun pa rin ang nararamdaman ko. Paulit-ulit, nararamdaman ko na talagang may nangyayaring hindi normal sa akin. Pero sa loob ng ilang araw ay idinadaan ko lang yun sa pag-inom-inom ng alak. Minsan nga pagkatapos kong uminom ng pain reliever, nagpupunta na lang ako dun sa kabilang barracks at inaaya kong tumagay yung mga kasamahan ko na kahit tumatanggi sa akin, pinipilit ko pa ring mag-inom. Hindi ko lang talaga masabi sa kanila ang totoong nangyayari sa akin noon. Kaya kung minsan, ay wala talaga akong magawa kundi bumalik sa barracks ko kasi tinatanggihan nila ako. Sa mga sandaling yun ay saka lang talaga tumitibay ang pagkakapansin ko sa mga nangyayari sa akin noon. Gabi-gabi tuwing makakarinig ako ng malalakas na kalabog, ay saka yun masusundan ng pananakit ng likod ko. Yung tipong pakiramdam ko, may kung anong sumusuot sa mga kalamnan ko at pilit na humahalukay hanggang sa mga ugat at mga buto ko. Minsan nga naiisip kong baka totoo ang sinasabi ng mga kasamahan ko na may diabetes na nga ako. Pero paano ka ako ipapaliwanag yung malalakas na kalabog sa bubungan ko, pati na rin yung biglang pagkabalisa at pag-iinit ng pakiramdam ko? Parang imposible naman ka kung nagkataon lang ang mga iyon. Hanggang isang umaga, habang bumibili ako ng pain reliever sa isang tindahan sa labas, nakarinig na lang ako bigla ng tsismisan ng mga magkakapitbahay na nakatira dun sa lugar na yun. Nag-uusap-usap sila tungkol sa isang lasinggero daw sa lugar nila na nakakita raw ng aswang kagabi. Bigla na lang daw kasing nagsisigaw yung lasinggero nung pauwi na ito sa kanila ng hating gabi. Humihingi raw yun ng saklolo at ang sabi, hinahabol daw siya ng aswang. Sa narinig kong yun, bigla na lang akong kinabahan. Pumasok bigla sa isip ko yung tungkol sa mga nararamdaman ko nitong mga nakaraang gabi. Hindi naman ako paniwalain sa mga ganong kababalagan noon, pero nang mga sandaling yun ay talaga namang kinilabutan ako dahil naisip kong paano nga kaya kung inaaswang nga ako? Wala kasi akong ibang mahanap na dahilan para ipaliwanag yung mga nararamdaman ko eh. Kaya ng gabing yun, naisip kong alamin kung totoo ba ang aking hinala. Inabangan kong pumatak ang 8:00 ng gabi. Hindi ako uminom nun, basta nag-abang lang ako.
At nang sa wakas ay marinig ko na yung malalakas na kalabog sa bubungan, bigla akong lumabas ng bahay at tinanaw kung ano ba yung mga may gawa ng ingay na yun. Kaya lang, wala akong nakita sa bubong. Nakarinig lang ako ng malalakas na pagaspas ng pakpak kaya nagpalinga-linga ako sa paligid. Takot na takot pa ako noon kasi naiisip ko, paano kung biglang sumulpot yung aswang sa harapan ko? Hindi ko alam ang gagawin. Hindi pa naman ako mahilig makinig sa mga kwento-kwentong aswang nung bata pa ako. Sa kalilingon ko, ang naaninag ko lang imahin ng isang malaking ibon na lumilipad palayo sa site namin. Kaya lang hindi ko na gaanong makita yon kasi nga malayo-layo na ang nalipad niya. Hindi rin ako sigurado kung ibon nga yun o ibang nilalang. Basta ang alam ko, kinilabutan ako ng matindi nung gabing yun kaya nagsarado ako ng bintana at hinarangan ko rin yung pintuan ng barracks ko. Bahala na ka ako yung mga materyales sa labas kung may magnakaw man nun. Nakakaramdam talaga ako ng takot eh. Wala pa man ding katao-tao sa labas. Sa probinsya kasi halos tulog na lahat ng tao kapag pumatak na ang 8:00 ng gabi. Kaya nga doon na rin daw ang simula ng paglalabasan ng mga aswang na naghahanap ng mga makakain. Kinabukasan, hindi na naman ako nakatiis. Habang gumagawa yung mga kasamahan kong construction worker noon, nagkwento ako sa kanila tungkol dun sa narinig kong ang balita na may aswang daw dun sa lugar na yun. Sinabi ko pa nga sa kanila na kagabi parang may nakita akong malaking ibon na lumilipad palayo. Pero ang mga unggoy, pinagtawanan ulit ako. Lalo na si Paulo. Kala mo kung sino na halos nakahawak na sa tiyan niya habang sinasabihan akong duwag. Kalalaki ko raw na tao at naturingan pa man din daw akong sikyo na niniwala pa raw ako sa aswang. Napahiya talaga ako sa mga sinabi niya sa akin. Kaya sa sobrang pagkapikon ko noon, bigla ko na lang siyang sinapak sa pinakamalakas na paraang kaya ko. Humandusay si Paulo noon sa lupa. Putok ang nguso niya, kaya muntik na rin kaming magpambuno. Tinawag niya pa akong siraulo. Sabi niya magaling din naman daw akong mambuska pero kapag sa akin na raw yung ginawa, asartalo naman daw ako. Hindi ako nakasagot agad noon eh. Tama kasing sinabi niya. Dati-rati, ako talaga palagi ang nangaasar sa kanila. Tumalikod na lang tuloy ako noon at akmang babalik na sana sa barracks ko nang makita kong may babaeng biglang tumakbo palapit kay Paulo. May dala siyang binalot na pagkain. Asawa pala niya yun. Halatang nag-alala yung babae nung nakitang putok ang nguso ni Paulo. Tapos nakita kong napahawak pa siya sa tiyan niya na medyo halata na ang pagkakaumbok. Buntis pala yung asawa ni Paulo, kaya lalo akong nakonsensya. Pero doon ko rin biglang naisip kung bakit may dumadalaw na aswang sa site namin tuwing gabi. Mukhang hindi pala kako ako ang punteriya noon, kundi ang asawa ng kasamahan kong si Paulo. Dahil sa naging hinala ko, sinubukan ko ulit nun lapitan si Paulo para balaan. Pero nakakainsultong ngiti lang ulit ang isinagot niya sa akin, Sir Jupiter. Kaya bago niya pa man ako pagtawanan noon, lumayas na ako sa harapan niya. Bahala na kako siya sa buhay niya kung ayaw niyang maniwala sa akin. Tutal, wala naman sila ngayong gabi sa site. Dahil ang mga construction worker noon umuuwi sa kani-kaniya nilang bahay
tuwing sasapit ang Sabado't Linggo. Ako lang ang naiiwan para magbantay sa mismong site namin, lalong-lalo na dun sa mga materyales. Basta ka ako na lang nun patutunayan kung totoo ang sinasabi ko. Ganun po kasi talaga ang ugali ko nun. Hindi ako pumapayag na hindi ako ang tama. Kaya naman kinagabihan nun, nag-isip ako ng paraan para makakuha ko ng ebidensyang meron talagang aswang na umaaligid sa amin tuwing gabi. Hindi ako uminom ng alak ng gabing yun. Naghanda rin ako ng gagamitin kong sandata kung sakaling makaharap ko na nga sa wakas yung aswang. Tamang-tama pa naman dahil maraming kawayan dun sa site namin. Kaya kumuha ko ng 2 at gumawa ko ng mga tulos na kilala sa amin noon na pamatay ng aswang. Naglagay ako ng isa sa labas. Tapos naglagay din ako ng isa sa tabi ng higaan ko sa loob ng barracks. Talagang bago pa kumagat ang dilim noon, nang aabang na ako sa muling pagdalaw sa akin ng aswang. Nung eksaktong 8:00 na tulad ng inaasahan ko, isang malakas na kalabog na naman ang narinig ko sa bubungan ng tinutuluyan kong barracks. Dali-dali akong lumabas ng bahay noon, dala yung ginawa kong tulos. Tapos tumingala ako agad sa bubungan na nakaumang yung matulis na parte nito sa pag-aakala ko noon na aswang na nga ang makikita ko. Pero nagkamali na naman ako. Ang nakita ko lang kasi doon ay isang malaking kuwago na mukhang naligaw lang ng dapo sa may bubungan ko. Pero nang makita ako, lumipad naman ulit papalayo sa akin. Natawa pa ako sa sarili ko. Sa isip-isip ko mukhang tama nga si Paulo na tinatakot ko lang ang sarili ko. Nagduda agad ako sa sarili ko. Parang masyado lang naman akong napraning dun sa narinig kong tsismisan. Bumalik na lang ulit ako noon papasok sa barracks. Nagsuot ako ng t-shirt at kinuha ang pitaka ko dahil balak kong bumili na lang ng beer. Mag-iinom na lang kako ako kasi nga parang napahiya rin ako sa sarili ko. Celebration na rin kasi mali naman pala ang hinala ko at hindi naman pala talaga ako inaaswang. Pagbalik ko galing tindahan, Sir Jupiter, pumuwesto na ulit ako sa loob ng barracks at tinagayang mag-isa ang sarili ko habang nakikinig ulit ng music sa aking Walkman. Sinasabay-sabayan ko pa ang pagkanta noon, kaya lang maya-maya lang. Bigla na naman akong nakaramdam ng pananakit ng likod ko. Parang bigla yung kumikirot. Nandyan na naman ulit yung unti-unting pag-akyat ng literal na pag-iinit ng katawan ko na nagpapabalisa sa akin. Ramdam na ramdam ko rin nun, Sir Jupiter, na parang may kung anong bagay na sumusuot ng paunti-unti dun sa t-shirt ko hanggang sa maya-maya pa. Naramdaman ko ng parang may tumuturok na kung ano sa balat ko sa likuran. Kaya nga napabalikwas ako bigla noon ng tayo. Nung pagtayo kong yun, napansin ko bigla yung parang nangingintab na sinulid na nakalusot mula dun sa bubungan ng barracks papunta dun sa kinauupuan ko kanina. Manipis lang yon at kulay puti na parang pisi. Kung hindi lang yun biglang nangintab dahil sa pagtama ng liwanag ng ilaw, hindi ko mapapansin yung pising yon. Talagang nanlaki ang mata ko kasi nakita ko ring parang gumagalaw-galaw pa yun na mukhang may sariling buhay. Kaya dinakot ko yun at tinitigan ng mas maigi para alamin
kung ano yun. Bigla kong nalanghap na ang lansa-lansa nung amoy na lumalabas mula dun sa PC na yun, Sir Jupiter. Tapos napakunot pa ang noo ko nang sa katititig kong yun ay napansin ko na rin na hindi lang pala yun basta PC, kasi nakita kong parang meron yung laman sa loob. Laman na tumitibok-tibok pa at talagang naglalabas ng masangsang na amoy. Dun na talaga ako napamura, Sir Jupiter. Parang biglang napuno yung pantog ko, lalo na nung biglang parang hinugot mula sa itaas ng bubong yung PC. Nangatog na naman ang tuhod ko. Dali-dali na naman akong tumakbo palabas ng barracks, dala yung tulos na ginawa ko kanina. Pero wala ulit akong nakitang kahit na ano sa bubungan nung lumabas ako. Pero sigurado naman ako noon, Sir Jupiter, na dila ng aswang yung nakita kong PC na sumusuot kanina sa ilalim ng t-shirt ko. Ganun yung itsura ng kinikwento sa akin ng tatay ko noon. Ang sabi ay nakakita rin daw siya ng aswang nung araw. Sobrang lakas ng kalabog ng dibdib ko noon, samantalang hindi pa nga yata ako nakakalimang tagay noon at hindi pa umiepekto ang alkohol sa kalamnan ko. Halos libutin ko na noon yung buo naming site para lang hanapin kung saan nagsuot yung aswang na may-ari ng dilang yun. Hanggang sa napunta na ako sa likod ng site, dun sa parte kung saan nakaipon yung mga materyales na ginagamit sa construction. Wala akong gaanong maaninag noon pero pinilit ko pa rin maghanap sa dilim. Dala na rin siguro ng sobrang kaba, hindi ko na alam kung ano ang iniisip ko ng mga sandaling yon, hanggang sa kalalakad ko po, bigla na lang akong natalisod sa isang medyo mataas na bagay na bigla na lang nagpataob sa akin. Nadapa ako sa lupa at ang una kong nakita ay yung isang pares ng paa na nakatayo sa harapan ko. Paa yun ng babae kasi nakasuot siya ng paldang hanggang bukong-bukong. Nagtaka ako kung sino yun kasi ako nga lang ang mag-isang naiwan noon sa site. Kaya tumunghay ako. Pero Sir Jupiter, ganun na lang po ang halos pagluwa ng mata ko nung sa pagtunghay kong yun, nakita kong kakalahati lang ang katawang kinakabitan ng paang yun. Wala yung itaas na bahagi ng katawan niya hanggang ulo. Doon talaga ako napasigaw habang pagapang na umaatras palayo doon sa putol na katawang yun, Sir Jupiter. Dinampot ko ulit noon ang tulos ko at itinutok doon sa katawan bago ako tumayo. Kaya lang po ay parang bigla na lang yung hinangin ng malakas, kaya bigla rin yung bumagsak sa harapan ko. Tumilapon yung mga laman loob nun sa lupa. Kumalat yung naggagalawan pang mga bituka, pati na rin yung iba pang laman loob na hindi ko na magawang isa-isahin pa. Tapos nakita ko pa na parang meron doong isang malaking malaplastik na bagay na merong lamang animo hayop na mukhang butiki. Para yung inunan na merong lamang sanggol, Sir Jupiter, na mukhang bago pa lang yatang nabubuo. Titibok-tibok din yun sa harapan ko, kaya halos masuka ako. Hindi ko alam ang gagawin ko, kaya akmang tatakbo sana ako, kaya lang dun ko na nakita yung kanina ko pa hinahanap. Nasa harapan ko na ang aswang na kanina lang ay atat na atat ko nang hulihin. Pero ngayon ay bigla na lang nagpatulala sa akin. Masama ang tingin sa akin ng isang babaeng gulo-gulo ang buhok. Maitim ang mukha at balat na tadtad ng kulubot. Nakanganga siya kaya kitang-kita ko yung ngipin niyang parang mga ngipin ng isdang piranha.
At yung dila niya na sobrang haba na ang dulo ay mukhang nangingintab na pisi sa tuwing tinatamaan yun ng liwanag ng buwan. Nanlilisik ang mga mata niya, Sir Jupiter, na akala mo mga mata ng mabangis na uri ng ahas. Malalaki ang tenga niya na parang may mga palikpik, pati na rin yung magkakadikit niyang mga daliri na meron ding mahahaba at matutulis na kuko. Isang babaeng lumilipad sa harapan ko, nakakalahati lang ang katawan gamit ang malaking pakpak niya na kamukha ng paniki na dinig ko rin ang bawat pagaspas. Ito pala ang aswang na ilang araw na ring gumagambala sa akin, Sir Jupiter. Siya pala yung nagpapasakit ng likod ko dahil tinutusok niya ng dila niya tuwing gabi. Ito pala yung aswang na halos magpabaliw sa akin. Dahil sa sobrang galit ko, bigla kong iniumang yung hawak kong tulos, tapos binadyaan ko siyang sasaksakin nun. Kaya lang po, imbis na matakot siya sa akin, bigla niya ring pinalabas yung matatalas at mahahaba niyang kuko na parang tinatakot niya ako. Talagang natakot ako nun, kaya ang ginawa ko, bumalik ako dun sa nabunggo kong lower part ng katawan kanina at bago ko yung tinutukan ng hawak kong tulos. Pagkatapos nun, yung manananggal na kaharap ko naman ang biglang natigilan. Parang hindi niya inaasahan ang ginawa ko. Kaya lalo siyang nagalit sa akin. Pero hindi niya ako sinugod kasi mukhang ayaw niyang masaktan yung sanggol na ipinagbubuntis niya. Ang ginawa niya nun, lumipad pa siya pataas at lumayo hanggang sa mawala na siya sa paningin ko. Nang maiwan akong mag-isa sa lugar na yun, Sir Jupiter, pakiramdam ko natuyuan na ako ng dugo. Hindi na talaga ako nakapag-isip noon ng tama. Nagsisigaw ako ng nagsisigaw para humingi ng tulong, kaya lang po wala talagang nakakarinig sa akin. Kasi medyo malaki yung site na yun at nasa bandang dulo pa ng isang subdivision. Ang ginawa ko, nagtatakbo ako doon pabalik sa barracks ko tapos kumuha pa ako ng ibang kilalang pangontra sa aswang. Asin, bawang, kalamansi, lahat ng pwede kong damputin, dinamput ko. Tapos pinagpipiga ko yun dun sa kaputol na parte ng manananggal. Bigla yung mga naggalawang lalo na parang mga bulating inasinan. Sa sobrang pandidiri ko, parang biglang nag-shutdown ang utak ko at basta na lang akong kumilos ng mag-isa. Iniumang ko ulit yung tulos na hawak ko bago ko pinagsasaksak yung ibabang kaputol na yon ng katawan ng manananggal. Pinagsasaksak ko yon hanggang sa halos magkandagutay-gutay yung mga lamang loob na kumalat sa lupa, pati na rin yung inunan na may lamang sanggol na naririnig ko pang nag-iingit na parang tuta habang sinasaksak ko siya. Nung medyo matauhan na ako, Sir Jupiter, saka ko lang tinigilan ang ginagawa ko. Napahawak ako nun sa ulo ko, pero ilang saglit lang ay bumalik na naman yung manananggal na iyak ng iyak dahil sa ginawa ko sa anak niya na yun. Nangingisay-ngisay pa sa lupa ang pira-pirasong parte. Nagsisisigaw na naman ang aswang. Galit na galit ito na lalong nagpapangit sa kanyang hitsura. Daig niya pa talaga ang hitsura ng mga halimaw noon sa comics. Hindi ko gaanong maipaliwanag at ma-describe yun, pero hindi ka pwedeng hindi kikilabutan kapag nakita at nakaharap mo siya. Ibinuga ko pa noon sa harap niya yung nginuya kong bawang at nakita kong bawat paglapat noon sa katawan niya ay napapaso yun na akala mo ay inaapuyan siya. Kaya bigla na naman siyang lumipad ng mataas pero sapat lang para makita ko pa rin siya. Umiiyak pa rin siya doon, Sir Jupiter, at sumisigaw ng nakakabingi. Bigla na naman siyang humuni na parang kuliglig gamit ang pagkiskis ng mga pakpak niya
na noon ko lang din na lamang dun pala nanggagaling. Kitang-kita ko pa noon nung bigla na lang niyang itiniklop ang mga pakpak niya at bumuelo na parang susugurin na ako. Inihanda ko naman ang sarili ko kahit na ang totoo ay takot na takot talaga ako noong mga sandaling yun, Sir Jupiter. Sobrang higpit na ng pagkakahawak ko sa tulos na unti-unti kong pinapahida ng asin. Sumubo rin ako ng bawang at nginuya ko yun para naman kahit na papaano ay hindi lang iisa ang hawak kong panlaban. Hanggang sa parang bumulusok pababa yung manananggal papunta sa direksyon ko, Sir Jupiter. Nakatiklop pa rin ang pakpak niya na akala mo siyang eroplanong babagsak sa lupa. Sa unang atake niya, Sir Jupiter, nagawa niyang iwasan ang pagunday ko ng saksak, pero nagawa kong sugatan ng malaki ang mukha niya. Kaya siguro lalo siyang nabaliw sa kagustuhan niyang masaktan ako. Para nang nagwawala sa himpapawid yung manananggal ng mga panahong yun habang pinapaikutan niya ang pwesto ko hanggang sa mukhang nakakuha na siya ng tamang tiyempo at umakma na naman na susugurin ako. Nakanganga pa siya at mukhang naghahandang lapain ako ng buhay, kaya ang ginawa ko, inihamba ko rin yung tulos ko at nung eksaktong malapit na siya sa akin ay saka ko palang siya sinaksak. Pasok sa loob ng malaki niyang bunganga yung tulos na gawa sa kawayan na hindi ko na rin naman alam kung bakit hindi niya iniwasan, Sir Jupiter. Bumagsak sa lupa ang manananggal. Akala mo isang ibong tinirador na nagkikisay sa lupa hanggang sa kitang-kita kong unti-unti na siyang nalalagutan ng hininga. Tagusan kasi hanggang sa batok niya yung tulos na itinarak ko sa bunganga niya. Pagkatapos noon, pinanood ko yung pangingisay ng manananggal hanggang sa kahuli-hulihan niyang paghinga. At nung nakasigurado na akong patay na siya, lumapit ulit ako sa kanya para hugutin yung tulos sa bunganga niya. Kaya lang po paghugot kong ganun, Sir Jupiter, dun ko na lamang hindi pa pala siya patay. Nakatitig pa nga siya ng masama sa akin noon. Tapos sinubukan niya ulit akong abutin kung hindi lang halos nakadikit na sa lupa ang mukha niya dahil sa pagkakatusok sa kanya ng tulos kanina. Doon ko na siya ulit tinadtad ng saksak sa mukha, sa dibdib, sa pakpak hanggang sa katulad ng ibabang parte ng katawan niya ay halos magkagutay-gutay na siya sa mga atake ko. Daig pa nga po ang may kinatay dun sa harapan ko, Sir Jupiter, dahil sa sobrang dami ng mabahong laman na nakakalat sa lupa ng mga sandaling yun. Pero kahit na pira-piraso na nga halos yung manananggal, sinasaksak ko pa rin siya. Isinaboy ko rin sa paligid ko yung natitirang asin sa bulsa ko para sigurado na akong hindi na talaga makakaligtas ang manananggal na yun. Pagkalipas ng ilang oras, Sir Jupiter, nakaramdam din ako ng pagod. Parang unti-unti na pong pumasok sa utak ko yung mga nangyari. At halos hindi na ako makapaniwala sa sarili ko. Sinubukan ko pa nga po noon na kurutin ang pisngi ko para siguraduhin hindi ako nananaginip lang. Kaya lang, nasaktan ako. Napaiyak din ako pagkatapos noon at tuluyan nang bumaligtad ang sikmura ko sa pinaghalo-halong pakiramdam na nangyayari sa kalooban ko noon. Hanggang sa maya-maya habang sumusuka ako, Sir Jupiter, nakarinig na naman ako ng mga yabag. Napalingon ako agad para tingnan kung sino yun pero napahinga ako ng maluwag nung nakita ko yung kasamahan kong si Paulo. Mukhang gulat na gulat siya sa nakitang lagay ng site namin. Nilapitan ko siya. Ikinuwento ko sa kanya lahat ng nangyari. Nakikiusap pa nga ako noon na maniwala siya at huwag akong pagtawanan
dahil ayan nakako ang ebidensya. Tinusok ko pa nga ulit yung pakpak ng aswang sa harap niya para lang patunayan ang sinasabi ko. Pero nagulat na lang ako, Sir Jupiter, nung bigla siyang lumuhod at yung mga natitirang parte ng aswang na pinatay ko bigla na lang niyang dinampot at niyakap. Halos masuka po ako nung maya-maya ay nakita ko rin na hinalik-halikan ni Paulo yung mga natitirang lasog-lasog na katawan ng manananggal pati nung fetus na anak nito na dinurog ko kanina. Sobrang kumulo ang tiyan ko sa pandidiri dahil sa ginawa niya. Umiyak po sa harapan ko si Paulo. Sumisigaw at tinatanong ako kung bakit daw ginawa ko yun sa asawa't anak niya. Bigla talaga akong hindi nakapagsalita. Para ho akong nanlamig sa sinabi sa akin ni Paulo, lalo na nang sabihin niyang wala naman daw balak ang asawa niya na patayin ako. Mabait na aswang naman daw ang asawa niya, lalo na't hindi naman talaga ito ipinanganak na ganun. Pinasahan lang daw ito nung yumaon itong lola ng sapilitan kaya nagkaganon ang kanyang asawa. Matagal na rin palang pinoprotektahan ni Paulo ang pagkatao ng asawa niyang may lahing manananggal. Kaya pala pilit niyang ipinamumukha sa akin na hindi sila totoo para maiwasang makumbinsi ko ang mga kasamahan namin sa trabaho na meron niyang gumagalang aswang dito. Hindi naman daw kasi nananakit talaga ang asawa niya noon kaya hindi siya nahihirapan. Sadyang naglilihi lang daw ito ngayon at ako ang nakursunadahan. Kaya palagi itong dumadalaw sa akin. Bakit daw ginawa ko yun sa mag-ina niya? Sana raw hindi ko na lang sila pinatay. Sobrang galit talaga sa akin ni Paulo noon, pero halata kong pinipigilan niya ang sarili niya dahil siguro kahit na anong mangyari, ay alam niyang hindi ko rin kasalanan ang nagawa ko. Pero kahit na ganun, Sir Jupiter, sinabihan niya pa rin ako na umalis na. Ang sabi niya sa akin, tumakbo na raw po ako hanggat kaya niya pang pigilan ang sarili niya na huwag akong patayin. Sabi niya pa sa akin, galingan ko raw ang pagtatago at hilingin na sana raw ay hindi na ulit magtagpo ang mga landas namin dahil kung sakaling makita niya raw ulit ako, sisiguraduhin niya raw na maigaganti niya ang asawa at anak niya dahil sa ginawa ko sa mga ito. Sa sinabing yun sa akin ni Paulo, hindi na siya nagdalawang salita pa sa akin. Tumakbo ako palabas ng barracks namin na sarili ko lang talaga ang dala ko, pati na rin yung tulos na ginamit kong pampatay sa manananggal. Para akong lutang noon habang tumatakbo. Mabuti na lang at may pera ako noon sa bulsa dahil bumili nga ako ng alak sa tindahan bago ko nakainkwentro yung manananggal. Nakasakay ako agad sa jeep kahit na hindi ko alam kung saan ako pupunta. Hating gabi na nung makarating ako sa bahay ng tiyahin ko, Sir Jupiter, na sobrang takang-taka pa kung bakit daw ako biglang napasugod sa kanila. Hindi ko nga alam kung sasabihin ko noon kung ano ang nangyari sa akin. Sa takot na baka hindi ako paniwalaan maski ng tiyahin ko sa sobrang napaka-imposible ng kwento ko. Pero wala akong nagawa kundi ang umamin kasi wala akong ibang maisip na dahilan. Ang nangyaring yun lang talaga ang paulit-ulit na nagpapabalik-balik sa isip ko ng gabing yun. Mabuti na lang talaga at naniniwala rin sa aswang ang tiyahin ko na agad-agad bangang nagpadasal sa bahay nila kinabukasan para sa akin. Inilapit niya pa ako noon sa kakilala niyang albularyo para masiguradong hindi ako nahawaan man lang ng aswang na nakainkwentro ko.
Sabi kasi sa akin ng albularyo hanggat hindi ko raw nakikitang lumalabas sa katawan ng aswang ang mutya, ay hindi raw ako nakakasiguradong patay na ang aswang kahit palasog-lasog na ang katawang nagmamay-ari dito. Lilipat at lilipat lang daw kasi yun sa ibang katawan na parang parasite na naghahanap lang ng magiging host na kokontrolin nito. Kung minsan daw, mukha yung itim na sisiw o di kaya isang malaking gagambang itim na lalabas sa bunganga ng aswang oras na mamatay na ito. Minsan naman para itong batong buhay na ipinapasa at nilululon ng bagong pagsasali ng katawan o kaya raw ay usok na itim na pumapasok sa kahit na anong butas ng katawan ng mga taong handang tanggapin ang sumpa ng pagiging susunod na halimaw. Nang sabihin nga sa akin yun ng albularyo, Sir Jupiter, bigla kong naalala si Paulo. Kung hindi ko nakitang lumabas ang mutya sa katawan ng aswang na napatay ko, sigurado ako na siya ang nakakita noon. Malaki rin ang posibilidad na siya ang tumanggap ng mutya at ang susunod na magiging aswang kung sakaling magkatotoo nga ang sinabi ko. Kaya nga nilukob na naman ako noon ng matinding takot. Hindi rin kasi mawala sa utak ko ang banta niya sa akin noon. Sigurado ako, Sir Jupiter, na talagang hahanapin niya ako oras na maging ganap na siyang aswang. Kaya nga ang ginawa ng tiyahin ko noon, hiningian niya rin ako ng proteksyon mula doon sa albularyong nilapitan namin. Meron siyang ibinigay na maliit na bato sa akin, Sir Jupiter, na ibinalot niya rin sa isang kulay pula at maliit lang na buslo. Ang sabi niya, palagi ko lang daw yung dalhin kahit na saan ako magpunta para kahit na ano ang mangyari, hindi na talaga magtagpo ulit ang landas namin ni Paulo. Hanggang ngayon nga ho nasa akin pa rin yun at hindi pa rin nawawala sa pangangalaga ko kahit na matanda na ako't may mga apo na rin. Hindi kasi talaga natin alam kung hanggang saan ba pwedeng umabot ang galit ng isang taong namatayan ng mahal sa buhay, lalong-lalo na ng isang padre de pamilya na nawala ng asawa at anak. Napagtanto ko yun nung naging ama na ako. Kaya nga sa tuwing magdadasal ako ngayon ay hinihiling ko pa rin na sana napatawad na rin naman ako sa wakas ni Paulo. Alam kong masakit sa kanya ang nagawa ko. Pero sana ay malaman niyang hindi ko rin naman yun ginusto. Kung tutuusin niya, pare-pareho lang naman kaming biktima ng sitwasyon. Minsan naiisip ko, paano kaya kung alisin ko na sa sistema ko itong ibinigay na proteksyon sa akin ng albularyo noon? Mahanap pa kaya ako ni Paulo? Kahit na ilang dekada na rin halos ang lumipas. Galit pa kaya siya sa akin hanggang ngayon? Hinahanap pa rin kaya niya ako? Sobrang daming tanong na tumatakbo pa rin sa isip ko hanggang ngayon. Pero wala pa rin naman akong sapat na tapang para alamin ang sagot. Sa totoo lang, ayoko na rin naman kasing mabuhay na may kinatatakutan ako. Mahirap kasi yun dahil danas ko. Natatakot din kasi talaga ako dahil baka idamay niya ang pamilya ko kung sakali. Mahirap na, lalo na at buntis pa man din ngayon ang panganay na anak ko. Kahit pasabihin sa akin ng iba na hindi naman narabuso ang mga aswang at manananggal sa panahon ngayon, mahirap pa rin ipagsapalaran ang kaligtasan naming buong pamilya. Kaya nga naisipan ko ring magpadala ng sarili kong kwento sa channel na ito dahil nagbabaka sakali ako na baka matulungan niyo akong magdesisyon. Kung kayo ang tatanungin ko, Sir Jupiter, pati na rin ho ang mga listeners niyo, sa tingin niyo ba, mas makakatulong sa akin kung haharapin ko na sa wakas ang takot ko?
Babasahin ko po ang mga comment nyo oras na mapagbigyan po ako ng Sityo Pangil Team na maipalabas dito sa channel ang aking kwento. Pero ngayon pa lang nagpapasalamat na ako sa inyo ng sobra. Maraming salamat din sa mga makikinig sa atin dito. Sana ay lumawak pa itong ating channel sa mga susunod pang buwan at mga taon. Muli, ito po si Ramil. Hanggang sa susunod. Paalam.